pro-impeachment, bumoto na yes. At yung mga taga-Davao Region mga kababayan, kasama sa mga bumoto para impeach si Sara. Diyan, Tracy Cagas, Lone District, Davao del Sur, Uyuoy, 1st District, Davao del Norte, tapos si GM Lagdameo, 2nd District, Davao del Norte. Siyempre naman na niya, si Lagdameo, personal na kaibigan ng Marcos. Paano naman yung mga na-EGK ninyo? At least kayo binibigyan ng due process, buhay na buhay kayo. Kasi sabi ni Trillanes, lahat ng pugante ay malaya under Secretary Chumbic dahil hindi niya ginawa ang trabaho niya. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin po yung impeachment kay Sara Duterte kahapon. Kasi yung tutok ng mainstream media, ang karamihan, at pati sa social media, yung nangyayari sa Senado. Ngayon, doon pala mga kababayan sa Congress, sa plenary po, before mga kababayan na magkabotohan, nag-walk out po yung mga Duterte congressmen. Hindi siguro kinaya yung landslide kasi. Alam nila, landslide, 257 yung bumoto para impeach si Sara. Pati yung mga perceived na mga kaalyado nila, tulad ng nagbalingbing na si Toby Chanco, umaligtad uli, naging pro-impeachment, bumoto na yes. At yung mga taga-Davao Region mga kababayan, kasama sa mga bumoto para impeach si Sara. Yan Sina Maricar Zamora, 1st District, Davao de Oro, Jong Sinisa, 2nd District, Davao de Oro, Jan Tracy Cagas, Lone District, Davao del Sur, Uyuoy, 1st District, Davao del Norte, tapos si GM Lagdameo, 2nd District, Davao del Norte. Siyempre naman na niya, si Lagdameo, personal na kaibigan ng Marcos. Di ba? But anyway, mga taga Davao Region sila. Kaya hindi kinaya po ng Duterte congressman. Nag-walk out si Pulong at sumama na rin yung dalawa pang Duterte congressman. Ayan Representative Paulo Duterte at dalawa pang Duterte congressman lumabas sa sesyon. Hindi ipinaglaban. Ang tawagan dyan, anyan na Mr. Maravilla sa mga ganyan na tao supo. Nag-walk out. Before na magkabutuhan, mga kababayan, si Omar Duterte, tapos si Harold Duterte, kasama ni Pulong na nag-walk out, mga kababayan. Before pa na magkabutuhan. So tingin mo, saan tayo papunta? Tinanong din ang kongresista kung parang ba ito na pagpoprotesta. Anong gawin ko doon? Are you walking out? Yeah, walking inside the car now. Why? Why are you leaving before the session ends? Why are you leaving before the session ends? Sir, nakataas. Are you expecting this to be railroaded to the Senate? That's why you immediately left? Comment. What will be your susunod No na comment daw. mga susunod na hakot? Di kasi nila asahan, mga kababayan, na mas dumami pa. 215 dati, last year. Ngayon po, 257 yung mga bumoto para impeach si Sara Duterte. 25 lang yung mga kumontra sa impeachment ni Sara at siyam yung abstention. Ayan lang mga kababayan, ang mga nakuha nila, 25 kumontra sa impeachment ni Sara Duterte. So nagpakita nga sila, mga kababayan, doon sa kamera, pero walang lakas ng loob para makipag-argumento. Umarap sa argumento, mga kababayan. So ito, may pinapakita rito, mga kababayan. Indikasyon dito, mga kababayan, ng political impotence at intellectual collapse ng dugong Duterte sa Kongreso. Kasi po, mga kababayan, kung talagang naniniwala sila na inosente si Sara Duterte,
Bakit hindi man lang sila nagsalita? Bakit walang depensa? Bakit wala man lang legal rebuttal? Bakit walang anumang constitutional argument? I mean, matibay na constitutional argument na sinabi sila. At bakit wala kayang tumayo sa plenaryo o pagwasakin po yung impeachment case? Dahil po ang totoo, wala talaga sila mga kababayan na maisagot sa tambak ng mga resibo, mga dokumento at allegations po ng corruption, saka yung betrayal of public trust. At habang pilit nila mga kababayan na pinalalaki yung mga propaganda sa social media, kitang-kita naman po sa tunay na legislative battlefield na tiklop ang mga Duterte kapag usapang debate, batas at saka constitutional scrutiny. Nakita natin attendance lang, walang performance. So hindi man lang nila ipinagtanggol si Sara. Ano yon? Hindi man lang sila lumaban sa plenaryo, kahit man lang magsalita. Siyempre, bibigyan sila ng pagkakataon na magsalita man lang. Di ba? Hindi sila naglatag ng anumang matibay na constitutional defense. So ito po ang pinakamalinaw na kainaan ng mga Duterte po. Kasi po, sa totoo lang, sa Kongreso, hindi po sapat ang attendance. Ang mahalaga doon, argumento, depensa, legal reasoning, at political conviction. Lahat yun wala eh. So ito ang nagpapatunay ng tinatawag na political impotence. Bagsak na yung politika nila. Kaya umalis na lang mga kababayan. Madaldal lang po sila sa press con talaga. Doon lang sila madalda sa social media sa pamamagitan ng kanilang mga social media influencers. Sa plenaryo mismo, kitang-kita mga kababayan na hindi nila kayang tapatan ang mga argumentong inihain laban mga kababayan kay Sara Duterte. So ang kanila pong pag-walk out kahapon ay masasabi natin na implied admission na wala talaga silang maisagot mga kababayan sa mga akusasyon tungkol sa korupsyon, maling paggamit ng pondo ng ating gobyerno, saka yung betrayal of public trust. So malinaw po ang nangyari. Ang tatak Duterte sa Kongreso, palaging absent, tahimik lang, walang ambag. Sabi ni Pulong, ang tanungin mga kababayan ni Maris Umali, o saan na niya ang punta ninyo, manananghalian na niya. Kaya umalis na mga kababayan. So kitang-kita po na mahina talaga yung defense at mahinang utak factor. So ang hindi mga kababayan paganda sa legal at constitutional question sa plenaryo, patunay na hindi nila po naintindihan kasi ang bigat ng impeachment process. So imbis na maghanda, nagpa-interview na lang, nagpa-victim, nagpaawa sa social media. Pero doon mismo sa mismong plenaryo, wala man pong may harap, hindi man nagsasalita, hindi man tumayo. Paano yon? So dito, bagsak na bagsak yung imahe ng Duterte Camp, mga kababayan. Kasi po, sa totoo lang, sa legislative battlefield, hindi po dyan sapat yung DDS troll farms. Hindi obra yung fake outrage tulad ng ginagawa ng raids ni Baste. Yung mga scripted inger tulad ng ginagawa ng PGMN na panggatong sa kasimbre propaganda ng PGMN pa rin. Yung PGMN bagsak na kasi kasuhan ng extortion yung founder. Itag sa entrapment mga kababayan. Kaya ang tawag sa social media sa kanila support. So ang pagbagsak mga kababayan ni Sara Duterte sa Congress, kaya super majority, landslide talaga yung boto para siya i-impeach mga kababayan. Hindi lamang po dahil sa napakabigat na ebidensya. Ito'y dahil din sa kapabayaan, kahinaan at kawalan ng depensa, intellectual bankruptcy at political incompetence ng sarili nilang mga kamag-anak. Tama po? So sa uli po, napatunayan dito na yung tapang at malasakit ng Duterte family hanggang doon lang sa slogan. Kapag ang usapan na ay tungkol sa batas, accountability,
constitutional process, mga debate, saka ebidensya, wala nang tapang. Si Bato nga, nakita ninyo kung paano nanginginig sa Senado ngayon. Nagmamakaawa na sa ating Pangulong Bongbong na ang tawag nila ay weak leader Bangag. Nagmamakaawa. Kasi madideliver siya, mga kababayan, sa dahig. You see? So doon lumalabas talagang hindi man po tapang, kundi mahina talaga po. Walang laman at tiklop ang kanilang pamilya. Puro lang ablada, sabi dito sa amin. Puro lang banta. Hindi po kayo isusurrender. Kasi absent. I already progressed Philippine Court. Hindi daw siya susurrender. Former President Duterte ayaw makulong. Sana naman. Not for President Duterte, not for me, but for every Filipino na dapat ang kanyang kapakanan, kapakalagaan ating gobyerno. So kung maglabas ang local court, sir, ng warrant against you, susunod kayo? Ano yan? Kung andyan yung decision ng party, we will cross the bridge when we get there. Hindi man sinasabi kung Nag-appeal kayo sa President? Yes. Every interview mo, nag-appeal mo sa kanya, Mr. President, sir. hindi man yan susurrender, mga kababayan. He's just buying time. At tumitsimpo lang para makatakas. Kaya yan ang ginagawa, mga kababayan ngayon. Malamang may mga tinatawagan na kung sino ang pwedeng makatulong sa kanya para makapuslit dyan po sa Senado. Yung sinasabing susurrender siya pag sa local court, hindi man niya sinabi, we will cross the bridge when we get there. Anong ibig sabihin? Wala siyang intensyon. Nagmamakaawa sa ating Pangulo. Dati napakatapang at sinasabing bangag at weak leader yung ating Pangulo. Ngayon, nanginginig siya. Parang maamong tupa, mga kababayan. Alam ko wala kang personal na galit sa akin. Personal na galit sa akin. So sana naman bilang ama ng ating bansa, alagaan mo naman yung mga anak. Alit yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo pa rin. Kapag ibigay ko sa mga dayuhan. Namumuti na po. Namumutla na siya Kung niyo po ipagtanulong ang inyong kapwa Pilipino sa takot. sa mga banyaga. At alam mo sir, kung anong paghirap mo sa serbisyo. Pinapakonsensya pa yung ating Pangulo. Hindi po sarili Grabing hirap daw sa serbisyo. Paano naman yung mga na-AGK ninyo? po ng payaman sa serbisyo. Ito ba? At least kayo binibigyan ng due process. Buhay na buhay kayo. Sir, ano mo Kaya ito apel ko rito. Sa kanya. Hindi lang na para sa akin. Umiiyak na siya. Ano na rin siya? Lahat ng mga Pilipino na nalagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Hindi lang alam. Ikaw rin, Mr. President, nakaharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President. Tinakot pa yung ating Pangulo na baka umarap din sa ganyang sitwasyon. Banta pa. You will feel what I feel right now. Pinakonsensya pa. Bakit po kayo? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. May appeal is sincere to the President. And what do you feel, sir? Sabi mo kanina kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo. How would you describe how you feel? Believe mo, lose point na lang. Ito ba naman? Ito ba ang gusto mo? Ay, absent. Yung aking servisyo talaga. Yung aking ideals na yung courage, integrity, ang reality. Sinasabuhay ko yan. Lahat. Ganito ko yan. Yun lang. Hindi ako napadala sa yun lang naman. Yan sa ako dito sa Pilipinas. Pagkita Pilipino, isa ko sa pagkita Pilipino, pagkita lang. Kung meron akong pananagutan,
Panagutan ko dito sa ating local board. Huwag ko sa Banyaga. Doon. Ang apel ko sa kanya. Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kayong dalhin, damputin? Tao naman tayo. Hindi naman tayo. Hindi naman tayo. Despite sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking hinaan, the more na na-humanize. So, sir, anong comment nyo doon sa mga EJK na kinokollect sa inyo? Allegedly kayo ang behind. Sir, sabi sa warrant kasi may reasonable grounds daw to believe that you're involved in DDS and That's their point. That's their point. May point naman tayo. Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa EJK? Huh? Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan? Nagkuhan pa. Huh? This is all about politics. Huh? Politics ito. Yung Trillanes nagalit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa, nagalit sa pagtira ng Duterte sa mga komunista. Paliwanag ka Yung sa akin, ICC. Na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas. Kita mo Sila na. ang nag-delete itong lahat para pabagsakin ng mga Duterte. Nadamay pa si Martin Romualdez sa kaso niya. Yeah. Kasi naman dito politics. Bakit hindi lang ako kasuhan dito sa local court? Huh? You want us to banish from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Na nag-file po. Accountability. Filean mo ko dito. Ang kaso sa Pilipinas. Linawin natin. Walang kinalaman po yung Marcos administration sa pag-file ng kaso sa kanya, tapos kay Digong. Kasi 2017 pa ang kaso. Magkakaibigan pa sila, Marcos at saka Duterte. 2017. Ang nag-file ng kaso po, yung mga families ng EJK victims, tinulungan ni Trillanes at saka tinulungan ng mga church organizations. Yun ang totoo niyan. Walang kinalaman si Martin, walang kinalaman yung ating Pangulo. Nagkataon lang na ang presidente yung ating Pangulo. Dinadamay nila. Pilit nilang kinakaladkad yung mga taong wala man kinalaman sa kaso nila. Mali itong sinasabi ni Bato de la Rosa. Kasinungalingan po. Pero yung isang murder, walang pinayal sa akin. Kasi alam nila wala akong pinatay na tao. At wala. Hindi po nag-file dito, unang-una, yung mga na biktima nila, yung na-EJK, kasi walang tiwala dito sa local courts. Kasi because of their influence. O, di ba? Yun. Hanggang ngayon, hirap na hirap para mag-aresto sa kanya. Yan ang katotohanan yan. Maling-mali. Napakain nila yan. Alam nila yan. Yung mga taga-ICC na naniniwala sa kanilang mga publication. Sir, Everything is repeated. Nandidilat na So, naman. ano lang ang naging Kanina, role mo? maamo. Ano lang ang naging role mo? Drama lang kasi. Para mag-release Talaga? ng drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung ang buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatakan, ay dapat tipisa na sa sarili nila. At wala akong pang-abuso na hinahiyaan. Kung meron na, pinapagbestigahan natin. Sabi na po kasi yung Kailangan naging role mo? Titingnan natin with the current situation, maraming mga conduct, maraming mga abogado natin na hindi na itagalan. Titingnan natin. Sir, if ever maging local complaint na naharapin niyo po yun, sa CIDG, sir. Kasi it's a possible complaint daw. Sinasabi ko nga sa'yo, lahat ng basta sa local lang, harapin natin yan. You can just imagine kung yung bisigahan nila, yung EJK ko, parang city director ako ng Davao, kami yung sabi na yun. Grabe mo pagkakalkal yan kung pinakalkal nila kung yung mga nangyayari doon sa Davao. Dapat noon pa, pinasuhan na nila ako. Bakit ngayon mas nagkakalkal ng mga ganyan?
Sir, what urged you to come back po, to go back to the Senate po? May mga nagsasabi baka dahil sa impeachment, sa change in leadership. Sinungaling, kasama na yan lahat. Impeachment, yung change of leadership. Inamin niya dahil sa impeachment. Gusto niyang iligtas si Sara para hindi ma-impeach. Naiyak na ako talaga ako. Iyak na ako. Wala po yan sa vocabulary ko na makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera na iniisahan ko na hindi ko binibigyan ng paupo lang kung anong servisyo. Kaya ako. Kaya lumabas na rin ako. At kahit nag-question yun, alam naman yung rason bakit ako umiiwas o pumunta dito dyan sa trip. Hanggang nangyari nga kahapon. So kung kayo ako, ano kayo? Sabihin na lang ninyo ako na magsamantala, basta huwag nyo nilabing na tanga. Tanga man din ba ito? Alam na niya na may warrant na huli siya. Tapos, yun. Sir, how do you... The past 6 months, hindi ko natanggap ang sundo. Yung aking sekretary, kinukuha ang sundo. Kinukuha doon. Paano ko makuha wala ko dito? Kinukuha niya pero yung later months na, hindi na niya kinukuha din. Nahiya na. Hindi na kinukuha tapos. So, intact pa rin sir yung ano? Intact pa wala na. Naka-sobre pa daw. Naka-sobre pa. Yung nakuha? Yung hindi nagasto. Kasi may nagastos pa doon na yung ginamit sa mga relief operation. Para desisyonan na rin nila na pwede magamit ito dahil wala mang hindi pa ginagamit yung boss natin. Sir, was confident now that anytime no arrest will be made or apprehensive kayo na anytime na pwede bumabo na ako sa inyo despite na sa napag-usapan? Well, meron mang word kami pang atong matibang na respetuhin nila yung instituto na sila after sa usapan namin respeto. At saka, lumihim, amigado yan eh. At saka, kasama ko yung dahil sa BDB. Sana sundin niya yung legal processes. Ang bilis mag-transform ng personality ni Bato. Parehas ni Sara. Magdadrama, iiyak, tapos biglang kaya sila magkakasundo, mga kababayan. Natindihan niya, Mr. Maravilla. Worst case scenario. Definite pa. Ay mo ay disuko sasabihin na sana panindigan nila yung superior. So, naisip na nila yung Diyos dati. Pinagmumura nila yung Diyos. Sir, how will you react sa sinasabi nila ang ginagawa ang Senado na parang presidential action by the Secretary na parang ginagawa ng parang isang Isang barangay sa Cotabato. Talaga, How are they? Kamusta po sila? ay malungkot. Natatakot din sila, sir, for you? Ako talaga. Sir, kahapon ba, na-surprise na rin kung bakit yung mga taga-LGL dito? O may info ka na? Wala, nagulat ako. Akala ko mga driver lang yun na nakatambay dyan sa baba. Mga driver lang pa. Yun pala, inaris na pala nila ni SP Soto. So what really happened? There was really an attempt na kunin kayo bastos-asan? Oo, ganun talaga. Sir, bibigay kami. Ginawa ka naman gano'n. So, nagpapumiglas ako. Tampo sila. Direkta na. Siguro doon sa pagkagdapa, no? Na natukod itong kamay ko. Tama. Doon sa railing, sa sahig ba yun? O sa railing, sa katumba ko. Yung pagkatumba niya, So you may focus. doon siya nagkasugat, hindi yung sa NBI. Or nahawakan ka pala, sir? Nahawakan ka. Plus ka na. Walang pinakita.
Wala pinakitang something, kawalan. Basta hinarang niya ako. Ayaw ko pang gawin. Dahil magbubutuhan na dito eh. Magbubutuhan na sa change of leadership. Ayaw nila siguro makabuto ako. Kaya pinigilan ako sa baba. Sir, sabi ng ICC, since November, may warrant ka na talaga. So, Aware ka? may natanggap ka ng info nung dahil hindi ka lumabas. Pinagbabasyan ko lang yung mga pronouncement na Malacanang na meron daw yung sabi ni DOJ Secretary na Ombudsman Boying Remulla na meron daw waran. So, salamat ako sa isa. Salamat at nabigyan mo ko na advance info na meron akong waran. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months by my lansam at nakapag-Bible study ako ng gusto for 6 months. But sir, how long will you do this? Like, hanggang kailan? Kailan po ito? What if, do we understand we're still hoping for the PRO from the Supreme Court? Pero worst case scenario, then, I have no plan. Bakit ka naman? Hala na si Lord. God's plan is superior to everyone's plan. hanggang yung time na po talaga mag-stay muna dito sa Senate. Oh, Ilang pa lang alam ko lang. Indefinitely, sir. Definite plan. basta I just hope po sa Supreme Court na sana panindigan nila yung ating soberanya. Sana. How do you... Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng Pilipino. But sir, did you expect na may mga NPLD or wala kayong na mayroong pwedeng Sir, how will you react sa sinasabi nilang ginagawa ang Senado na parang parang sanctuary investigation actually by Attorney Scalia earlier na parang ginagawa nito para against the protection ng mga maaresin kung meron talagang mga how will you react Alam to mo that? kung isang barangay doon sa Cotabato, kaya sa Maguindanao, isang barangay ay willing na protektahan ako na hindi lang ako i-give up. How much more ang Senado na institusyon na nagpasal. So yun yung interview, nagpa-press con si Bato de la Rosa ngayon lang po. So it's just a matter of time mga kababayan, iniintay lang yung timing. At yung mga PNP nasa Senado na ngayon. Yan o, pinoposisyon na yung mga pulis sa Senado. Nagsisipagdating na mga kababayan. To secure the Senate. Sisipagdating na. Yan o. Yung mga sumusuporta. Dumadaldal mga kababayan. Ayan yung mga kakarampot na suporte ni Bato. Yung mga vloggers nila. Ayan man lang po. Kukunti. Kasi sabi ni Trillanes, lahat ng pugante ay malaya under Secretary John Vic dahil hindi niya ginawa ang trabaho niya. Ni Trillanes. Galit si Trillanes. Kung binawas-bawasan niya ang kapreskon, baka may nahuli siya. Pinatot sa daan ni dating Senador Antonio Trillanes si Secretary John Vic Remulla dahil hindi pa naaresto si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng warrant of arrest mula sa ICC. Nung may mga ganong ugong-ugong, nagmamalaki siya na may 10,000 na pulis na nagbabantay daw. Ngayon, na mayroon ng warrant at lumabas na si Bato, sinasabi naman na hindi raw pwedeng i-enforce ang warrant na yon. Kanino ba talaga kakampi ang taong ito? Sabi po ni Trillanes. You see? Ayan man lang po ang mga latest ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.